I'm asking you, Beth. May di ng tanong nito, nagmulat siya ng mga mata at pakiramdam niya ay nalunok niya ang sariling dila matapos makitang kaseryosohan sa mga mata ni Lindon. Hindi sa ganun, ayaw ko lang na magmadali. Clearly, you don't want to marry me. Hinanakit nito. Napabuntong hininga siya nung tumalikod dito at iniwan siya sa walk-in closet. Nakagat niyang labi dahil ramdam niyang galit ito o nagtatampo. Paglabas pa niya sa walk-in closet ay nakaharap na ito sa working table nito at mukhang nagsisimula na magtrabaho sa laptop nito. Lindon, may hinang tawag niya rito, ngunit kinunot lang nitong noo na pamewang siya. Aakto pa itong bata. Na-stress yata siya bigla sa silent treatment nito. Agad niyang hinilang upuan sa vanity mirror at pinwesto yon sa harap ng mesa nito. Umpudo na tinitingnan nito na seryosong nakatitig lang sa laptop at nagtitipa. You know that I love you, right? Maingat niyang tanong dito, ngunit hindi ito sumagot. Napipirmi lang mga labi nito. Lindon, muling tawag niya sa atensyon nito, pero wala pa rin. Napanguso siya tinapik ng mesa nito. Ngunit hindi man lang ito nagulat. After kong manganak, pakakasalan kita. Imporman niya rito ngunit lumalim lang ang kunot sa noon nito. Lindon, please, pakakasalan naman kita pero hindi pa ngayon. Ilalabas ko na muna tong kampot mo. Bago tayo humarap sa altar. Muling paliwanag niya pero nagtitipa lang ito't mukhang hindi nakikinig sa kanya. Ayaw lang naman niyang magpadalos-dalos. Gusto rin talaga niyang makapanganak muna bago sila magpakasal. Wala namang threat sa buhay nila. Wala nang hadlang kaya't ayaw niya magmadali. Lindon, listen to me please. Malamig ang bigkas pero wala pa rin. Kinagat niya ang looban ng pisngi at iniwasan na mainis ngunit hindi siya nakapagtimpi at basta na lang sinarang laptop nito. Hindi naman ito nagulat sa ginawa niya pero may dilim ang titig nito sa kanya. Pinantayan niyang tingin nito. Makinig ka na muna sa akin please, Maria bigkas. I'm listening and I don't like your ideas. Bulgar na sagot nito. Ano? Ano bang mali sa gusto ko? Hindi naman kailangan madaliin ang kasal, hindi naman ako aalis. Pagkapanganak ko, kahit nasa ospital pa tayo, pakakasalan kita. Do you really think we can get married right away after that? Baka nga dala mo ng pang-apat na okampo bago pa man tayo magplano ulit ng ikasal. Sarcastic ang bigkas nito. Umawang ang mga labi niya at hindi makapaniwala. Mag-family planning na muna tayo. I don't do that, Beth. At bakit ako maglilimita ng anak? Kaya kong pakainin lahat. Pwes hindi ko kayang manganak ng marami. Agad na sigaw niya na ikinahilot nito ng sentido. That's not the topic is. Ang gusto ko lang makasal na tayo ngayon para kung magbuntis ka kaagad, hindi na magiging illegitimate ang anak natin. They can carry my surname and be proud that we are their parents. May hinahong paliwanag nito. Naitikom niyang bibig. Pinag-isipan ang sinasabi nito. Honestly, Beth, I can fully feel that I am their father since they are not using my surname. Pag-amin nito na nagpahurap sa kanya. Talaga bang nararamdaman nito yon? Well, it is still your decision. I don't want to force you. But I want us to get married as soon as possible. Muling dagdag nito bago binuksan muli yung laptop nito tila hindi na siya balak na kausapin pa. Hindi ba pwedeng pagkatapos ko na lang na manganak? Muling pakiusap niya. Sure, tipid at malamig na sagot nito kaya't nakonsensya siya. Para kasing ang dating sa kanya pinagbibigyan na lang siya nito kahit palabag yun sa loob nito. Napapikit siya ng mariin, hindi ba'y parang dinedelay niya ang pagiging ama nito kung patatagalin pa niyang kasal nila. Pero paano kung pagkatapos niyang manganak hindi pa rin siya handa? Muli niya itong nilingon at nakikita niyang lungkot sa mga mata nito. Alam niyang pinaglaban siya nito sa lolo nito at ito pa mismong humabol kay Malcolm para lang mawalang bisang kasal niya. Pero heto siya at hindi ito mapagbigyan sa kasal na gusto nito kahit pa wala naman dapat na ikabahala. Bigla kasi kinabahan siya. Paano kung maging tulad ng unang kasal niya ang pagsasama nila? Paano kung makikilala ito ng iba at gaya ni Malcolm ay mawala ang pagmamahal nito sa kanya? Hindi niya kakayanin yun lalo pat may mga anak sila at mahal na mahal niya ito kumpara sa pagmamahal niya noon kay Malcolm. Pero paano kung biglang magbagong desisyon nito bago pa man siya makapanganak? Mas hindi niya kakayanin yon. Sa naisip ay muli niyang sinarang laptop nito dahilan upang naguluhan siya nitong titigan. Lindon, I totally understand if you are not ready yet. Huwag mo na lang ulit banggitin para hindi mabigat sa damdamin. Agad na sabat nito sa sasabihin niya. Pag-usapan na lang natin pagkatapos mong manganak. Dagdag pa nito bago tumayot kinuha ang cellphone nito para tumawag sa kung sino. Napanganga siya sa sinabi nito. Kakaisip pa lang niya yon kanina pero ang bilis na magbago ng isip nito. Namawi siya dahil kung kailan naman papayag na siya sa kasal ay saka naman to nag-iba ng desisyon. Lindon, shh!
Nito sa kanya bago tinurong cellphone nito at hinintay yatang sumagot ng tinatawagan nito. Gusto niyang kutusan ng sarili. Kung hindi siya nag-inarte, hindi siya maghahabol ng ganito dito. Ngayon ni mukhang seryoso tong pakasalan na lang siya pagkatapos niyang manganak, gaya ng gusto niya kanina. Pero iba ng gusto niya. Gusto na niyang magpakasal dito para hindi na ito makahanap pa ng iba. Kahit pa sa totoo lang ay naging loyal naman talaga to sa kanya. Lyndon, about the wedding, singit niya na ngunit hindi siya nito nilingon. Tumayo siya at lumapit sa harap nito para kuhanin ang atensyon nito. About the wedding. Muling bigkas niya. I'm calling the wedding gown designer, Beth. Ika-cancel ko ng meeting. You don't have to worry about it. Simpleng paliwanag nito. Mahina siyang napamura sa isip niya at lalong na problema. Nung marinig na sinagutan ng kabilang linya. Hello, this is Lyndon Ocampo. I would like to cancel. Beth? Sigaw nito nung kuhanin niya ang cellphone nito. Tinalikuran niya ito kahit pa nagsalubong ang mga kilay nito sa kanya. Tumikim siya bago kinausap ang nasa kabilang linya. Sir, are you there? Boses lalaki yun ng medyo malambot. Hi, I would like to move the meeting tomorrow. Is that possible? Pagkausap niya rito, naramdaman niyang pagdikit ng katawan ni Lyndon sa kanya at paghawak nito sa braso niya. What are you saying? Naguguluhang bulong na tanong nito sa kanya. Hindi niya ito pinansin at pinakinggan lang kausap sa kabilang linya. So the meeting is not totally cancelled but moved to tomorrow. Pagkumpirma nito, yes, exactly. Thank you for your time and see you tomorrow. Masiglang sagot niya bago pinatay ang tawag. Nakangisi siyang humarap kay Lyndon pero ito naman ang nalilitong nakatingin sa kanya. What just happened? Wala sa loob na tanong nito. Matamis siyang ngumiti rito at kinawit ang braso niya sa batok nito. Magpakasal na tayo bago pa man ako manganak. Napakurap ito ngunit nung magprosesong sinabi niya ay umawang ang mga labi nito. For real? Natutuwang tanong nito. Tumango siya. Set the date, baby. Pangasal niya rito na kinangisi lang nito. Let's get married tonight then. Desisyon nito na nagpalaki sa mga mata niya. Ngunit ngiting tagumpay lang ito sa kanya. Ngayong gabi na? Hindi ba padalos-dalos yon? May kabang tanong ni Beth kay Lyndon. Masyado naman to nagmamadali gayong wala naman siyang takas dito. Kumibot ang labi nito tila nag-isip pa kung itutuloy nga ngayong gabi o ililipat nito na petsa. Pagkatapos na lang ng check-up ko. Kinabukasan pagkatapos ng check-up ko doon tayo magpakasal. Aga niyang bigkas dahil baka mag-iba na naman ang isip nito at biglay ora mismo silang ikasal. Pumungay ang mga mata nito sa kanya at mukhang pinag-isipan pa talagang sinabi niya. Humulukip-kip siya. Kailangan niya itong makumbinsi para naman handa siya sa mismong kasal niya. Gusto ko pang magpa-bridal shower. Is there a need for that? Hindi ako magpapa-bachelor party kaya't hindi kailangan ng bridal shower. Nakasimangot na singit nito. Pati siya'y napasimangot. Sa kasal nga nila ni Malcolm, hindi siya nagpa-bridal shower. Tapos pati sa kasal niya kay Lyndon, ganun din. Pero gusto ko. Ito na huling beses na ikakasal ako, Lyndon. Please, hayaan mo na ako sa bridal shower tapos isama mo sila Mark at Julio para sa bachelor party mo. Idamay mo na rin pati si Argus. Not that, mga ngaso. Fine, I'll let you have your bridal shower. Just make sure that there will be no boys, okay? Sa lubong ang kilay na paninigurado nito, napangisi siya at tumango. Except for Blake. Except for Blake. Not him, kontra kagad nito. Pinirmi niyang mga labi. Blake is my best friend and my family. Madi niyang rason dito. Napapikit ito't sumusukong tumango na kinatuwa niya. Fine, but you're only allowed to do games and not to strip. Paalala nito, tumaas ang kilay. Of course, isasama ko si Marit Avril para mapanatag ka. Tumitig ito sa kanya, ngunit nakahinga siya ng maluwag nung halikan nitong sentido niya at hagurin ng bewang niya. Anything you want, just make sure you'll show up on our wedding day. Bulong nito, agad siyang yumakap sa bewang nito at tinantay ang ulo sa matigas nitong dibdib. I will, senserong bigkas niya. Nagkasundo sila sa ganoon. Habang lumilipas tuloy ang araw, ay na-excite siya. Hindi na nga siya makapaghintay sa check-up day niya. Blake, hanap ka ng event. Agad na bungad niya rito nung sagutin ng kaibigan ng tawag. Para saan? Litong tanong nito. Bridal shower ko. Ikakasal na kami ni Lyndon. Masiglang balita niya na ikinatili nito. Sa sobrang lakas nga ng tili nito, napasimangot si Sandra at Siren na naglalaro sa lapag ng room. Call Avril and Maria as well. Utos niya rito bago sumandal sa sofa. Natahimik ito sa kabilang linya, kaya't napangisi siya. Bukas na ng gabi yun ha, don't forget. Paalala pa niya rito. Agad-agad? Makakahanap ba ako kagad ng lugar? Saka ano pang gagawin? Kinagat niyang labi. Alam naman niyang rush na yun pero alam niya rin magagawa nito ng paraan. Please Blake, hindi naman kailangan magarbo kahit kain lang at kwentuhan. Paliwanag pa niya. Seriously Beth?
Bridal shower tapos kain at kwentuhan lang? Tsk, sige na, ako nang bahala basta lumitaw ka bukas ng gabi. Sumusukong bigas nito, napangiti siya ng malawak. You're really my savior. Umismid pa ito pero wala na rin namang nagawa. Nangingiti pa siya nung patayin ng tawag pero nahuli niyang nanunokso tingin ng mga anak niya. Mommy, ikakasal na po talaga kayo ni Daddy Lyndon? Natutuwang tanong ni Siren. Yes, my baby. Are you okay with that? Of course we are, Mommy. Daddy Lyndon will be now officially our father. Nakangiting bigas ni Sander. Maliit siyang napanguso, tama talagang desisyon niyang pumayag. Dahil mukhang kagaya ni Lyndon, hindi ramdam ng mga totoong ama nila si Lyndon, lalo na't hindi sila kasal at hindi sila nagka-apelyido nito. Bumuntong hininga siya. Twins, whatever happened, Lyndon is your real father, okay? Siya talagang tatay niyo, Sabay na tumango ang dalawa pero si Siren ay lumapit sa kanya at yumakap sa bewang niya. I can't really believe it, Mommy. Daddy po pala talaga namin si Daddy Lyndon, tapos may paparating pa na baby. Bigas nito, mahina siyang natawa pero nangilid ang mga luha niya. Alam niyang iba pa rin talaga kapag kilala mong mga magulang mo, kahit pa hindi ka naman napabayaan ng mga nag-alaga sa'yo. Napaisip tuloy siya kung sinong tunay na magulang ng ate Cassandra niya. Saka ano kayang nararamdaman nila na nawali ang ate niya sa kanila at ngayon na wala na to. Bumigat ang pakaramdam niya. Kahit nung gabi na at matutulog na sila ni Lyndon ay mabigat pa rin ang pakaramdam niya. Mukhang napansin ito dahil linapit nitong bewang niya at tinapat ang bibig sa tenga niya. What's bothering you? Ayaw mo na namang magpakasal sa akin? Maingat na tanong nito. Umiling siya at sumiksik sa dibdib nito. Not that. Naisip ko lang si ate Cassandra. Pag-amin niya. What about her? Wala namang himig galit ang bigas nito. Hindi katulad ng nakaraan. Bumuntong hininga siya. Naisip ko lang sinong mga magulang niya. Gusto ko sanang ipaalam ang pagkawala niya para mabisita nilang puntod niya. Yun man lang ay maibigay ko kay ate. Hindi niya mapigilang maging emosyonal, nangihinayang talaga siya na talagang wala na to. Ano pa bang magagawa niya gayong itong nagdesisyon para sa sarili nito? Do you want me to find them? Napatingala siya rito at nakitang senseridad sa mga mata nito. Sasabihin sana niyang oo pero ayaw na niyang abalahin pa ito't lalo pat kasal na nila sa makalawa. Huwag na. Paghandaan mo na lang yung bachelor party mo. Tapos magtiis ka na munang hindi ako makita. Huwag kang umuwi dito bawal magkitang bride at groom bago ang kasal. Baka may masamang mangyari. Shh, don't believe that. Walang masamang mangyayari. Paninigurado nito na tila protektado nitong lahat. Napalabi siya. Kahit na, mas magandang sumunod para wala tayong pagsisihan sa huli. Umatungal ito ng protesta pero hindi na nagsalita pa. Kinabukasan nga'y pinaalala niya rito yon. Alam mo na after ng check-up, ihatid mo lang ako sa lugar na minessage kanina sa akin ni Blake. Tapos lumayas ka na muna. Si Manong driver na lang ang susundo sa akin. Ulit niya rito. Napaungol ito pero giniya rin ang bewang niya papasok sa clinic. Noted, my future Mrs. Ocampo. Just make sure there are no strippers on the room, okay? Muling paalala rin nito. Tiwala naman siya na walang imbitahang lalaki si Blake. Alam nito na magagalit si Lyndon at sa kakain at kwento lang talagang gusto niya. Dinat na nilang obi niya na si Lyndon din ang namili. Ginawan siya ng check-up at ultrasound. Nakahinga siya ng maluwag na okay ng pagbubuntis niya. Maayos ang kapit ni baby at may heartbeat pa rin. Natuwa siya sa nalaman at nakinig talaga sa payo ng doktor kahit pa narinig na niya ang mga yun na nagbubuntis siya sa kambal. Muntik pa siyang napahalakhak matapos makita ang tutok sa pakikinig si Lyndon. At hindi binibitawan ng kamay niya kahit pa nakatayo to sa likod niya at nakaupo siya sa upuang kaharapang doktor. You just need to drink this vitamins E Kumain ng masustansya at iwasang kumilos o gumawa ng mga bagay na mabibigat, alright? Ani pa ng doktor. Nakangiti siyang tumangot nagpasalamat. Tatayo na sana siya pero napatigil siya sa tanong ni Lyndon sa doktor. Doc, is it still safe to make love even if she's pregnant? I mean, I just want to make sure that I won't hurt her. And our baby if ever. You can still do it, right? Seryosong tanong nito. Siya nang nahiyat na mula ang mga pisngi sa tanong nito. Nakurot niyang braso nito na lalo ng mahinang tumawang doktor. Of course you can, as long as you are doing it carefully. Hiyang-hiya siya matapos yon pero si Lyndon ay parang wala lang. Naiinis tuloy siya hanggang sa sasakyan. Hindi mo naman kailangang itanong yun, mahinang sarmon niya rito. Matapos nitong ilagay ang seatbelt niya. There's nothing wrong asking, baby. Gusto ko lang makasigurado na hindi kita masasaktan. At ang anak natin.
We can't avoid doing making love, but I am willing to do adjustment so we can still do it safe and no harm. Paliwanag pa nito na tila sumagot lang ng recitation sa eskwela. Napairap siya at hindi na lang kumibo. Inulit na lang niyang binigay na lugar ni Blake. Tinawagan pa niyang kaibigan nung makarating sila sa tapat ng building para lang makasiguradong tamang pinuntahan nila. Nandyan na ba kayo, Blake? Dito na ako sa tapat, pagkausap niya rito sa cellphone bago nagpatangay sa hawak ni Lyndon. Giniya siya nito papasok sa building at paakyat sa mismong kwartong narentahan ni Blake. Dear, ikaw na lang ang kulang. Pati ang mga macho dancer nandito na. Humagikik pa ang kaibigan niya. Namilog ang mga mata niya at napalingon bigla kay Lyndon. Mukhang wala naman tong narinig. Agad niyang pinatay ang tawag para makasiguradong wala nang masabi pa si Blake. Dito na lang ako. Pumunta ka na sa mga kaibigan mo. Kita na lang tayo bukas sa mismong kasal. Kinakabahang pagtataboy niya rito. Baka kasi pumasok pa to sa mismong kwarto at makita ang mga sinasabi ni Blake. Papaalisin niya talaga mga yun oras na makapasok siya sa kwarto. Doon nga ang punta ko, anito bago sila pumasok sa elevator. Ano, hindi mo na ako kailangang ihatid. Baby, tabi lang ang kwartong nirentahan natin. Doon lang kami sa kabila para makasigurado akong walang lalaking papasok sa kwarto bukod kay Blake. Nakangising bigkas nito nakapagpaawang sa mga labi niya. Tinikom ni Beth ang bibig lalo na nung kumatok si Lyndon sa kwartong nirentahan nila. Ilang beses na siyang nagdasal na sana'y hindi nito masilip ang mga macho dancer na kinuha ni Blake. Kukurti niya talagang kaibigan mamaya. Pumunta ka na sa kabila, pwede na ako rito. Pagtatabi niya rito. Pero hindi to kumilos bagkus muli pang kumatok. Habang napipirim mga labi, napapikit tuloy siya ng marinong magbukas ang pinto. Welcome! Narinig niyang masiglang boses ni Blake na naging awkward matapos itong mabungaran si Lyndon. Can I check the room? Formal na tanong ni Lyndon dito. Doon na siya nagmulat ng mga mata at humarang kagad sa pinto. Hindi nito pwedeng makita ang loob. Wala ka namang makikita sa loob. Lumipat ka na doon. Pagtatabi niya muli dito. Naliit ang tingin nito sa kanya pero hindi siya natinag. I just want to make sure. Come on, Lyndon. Let the girls enjoy. Avril's there so you don't have to worry too much. Ani Julio nakalalabas lang sa kabilang kwarto. Kahit paano'y nakahinga siya ng maluwag, lalo na nung akbayan nito si Lyndon. Titingnan ko na muna. No dude, inalisan mo na sila ng privacy kapag ginawa mo yan. Sermon ni Julio kung kaya't napangisi siya. Don't worry too much, Lyndon. Isa pa bawal tayo magkita hanggang mamayang gabi. Bukas na lang, paalala niya rito. Nahigit niyang hininga nung iwinaksin itong nakakbay na kamay ni Julio. Humakbang ito palapit sa kanya't pasimpleng sumilip sa loob ng kwarto. Ngunit pagkaraan ay bumuntong hininga rin ito at hinawakan ng bewang niya. Fine, I trust you, but please do call me if something goes wrong. Bulong nito. Napangiti siya dahil doon lalo na nung maramdaman ng paghagod nito sa gilid ng tiyan niya. Nag-init ang puso niya. Malamang nag-aalala ito sa kanilang mag-ina. Agad siyang tumingkayad upang patakan to ng halik sa labi. I'll take care. Enjoy. Bulong niya pabalik dito. Hays, isang gabi lang naman kayong maghihiwalay. Bukas ay solo niyo ng isa't isa. Parinig ni Blake bago siya nito hinila. Maging si Julio hinila rin ni Lyndon na nakatunghay pa sa kanya. Nilita niya ito upang hindi ito mag-alala pero nung magsara ng pinto ay kaagad niyang kinurot sa tagiliran si Blake. Paalisin mo yung mga macho dancer. Bilis! Utos niya rito. Umaray ito pero tinasan din siya ng kilay. Ayoko nga. It's not for you. It's for me. Marie and Avril. Pagrarason pa nito. Kahit na. Patay tayong lahat kapag nahuli yan ni Lyndon. Paalala niya rito. Ang strict naman ng future hobby mo. Huling araw mo na nga to sa pagiging single ulit. Tapos ayaw ka pa mag-enjoy? Tss! Reklamo nito. Makakapag-enjoy naman tayo kahit walang macho dancer, Blake. Nailang niya sumunod dito sa sala ng kwarto. Naabutan niya doon si Maring kumakaway sa kanya. Ma'am Beth, long time no see. Bati nito sa kanya. Binalik niyang pagbati rito bago mo po sa tabi nito. Kumbinsihin mo nga yan si Julio na paalis ng mga macho dancer na kinuha niya. Bulong niya rito. Napakurap ito bago umiling. Hindi na po kami close. Ngayon lang ulit. Bulong din ito. Ah, nag-break na ba kayo? Excited ang tanong niya. Ang huling tanda niya nagkakamabutihan ng mga to. Umasa pa naman siya na magiging magkarelasyon ng dalawa. Ngumiwi si Marit mabilis na napainom ng alak lalo na noong lumingon si Blake sa kanila. Sino nag-break? Osyoso ng kaibigan. Lagot ka sa akin kapag katapos ng kasal ko. Bantaan niya rito ngunit umirap lang ito at nag-ayos ng pagkain. Beth, you're here na. Congratulations! Matinis na boses yun ni Avril.
Hinanda niyang ngiti rito, agad tong humapos sa kanya't hinalikan pang pisngi niya. I've heard what happened a few months ago. Condolences and congrats as well for your baby. Sinserong bigkas nito. Nagpasalamat siya rito, talagang hindi siya nito nilubayan. Gusto nga sana niyang kausapin ng mga ito na paalisin ng mga macho dancer, pero natutok ang atensyon nila sa alak. Siya nga lang hindi umiinom. Nakikinig lang siya at nakikisingit sa usapan nila. Gusto sana niya simpleng laro, pero masyadong kabado mga to para sa baby niya. Yung kambal, kamusta na? Biglaan tanong ni Avril. They are fine now. Nasa bahay sila't kasama si Don Alfredo. Soon babalik na sila ng school, kwento niya sa mga to. Sana all may anak na. Nakangusong bigkas ni Avril, napangisi siya. Bakit? Ano bang ginagawa niya ni Julio? Jack and Poy, napaismid to. Si Julio, we're not a thing. At kung sa kanya na lang ako magkakaanak, wag na no, protesta nito. Ayaw mo sa kanya? Akin na lang, singit ni Blake. Bulok lang pangalan nun pero gwapo, dagdag pa nito. Inirapan to ni Avril, ngunit hindi sumagot. Mali tuloy siyang nangisi sa kaibigan. Pakaramdam niya may something pa rin kay Julio at Avril. Nasaan na ba yung mga macho dancers mo? Madilim na sa labas pero hindi mo pa nilalabas. Reklamo ni Marie. Kita niya bahagyan tumalim ang tingin ni Blake kay Marie. Napainom siya ng tubig dahil doon. Kung hindi lang sinabi ni Marie na magkaaway silang dalawa ni Blake, iisipin niyang nagsaselo si Blake. Maghintay ka, on the way na sila. Pabalang na sagot nito. Excited lang makakita ng macho? Pasaring pa nito. Inirapan to ni Marie at kahit siguro gustong sumagot ay mas piniling manahimik na lang. Siya na lang ang humarap kay Blake. Akala ko ba nandito na? Joke lang yun, papunta pa lang sila. Oh wait, nandito na pala. Shit, I'm so excited. Humagikikit at nagtatalon-talon pa. Balak sana niyang habulin at sabihin huwag nang pabuksan ng pinto. Ang mga kinuha nito pero huli na. Nabuksan na nitong pinto at niluwanon ng dalawang lalaki na kamaskarang kulay ginto. Parehong nakasuot pero alam niyang alisin din ng mga tong mga yon. Sure ka na yan na yon? Nakataas kilay na tanong ni Avril. Ngumisi si Blake. Heto na nga, boys please introduce yourself. Pero walang nagsalita sa dalawa, imbis ay naglabas ng papel ang mga matangkad at tinarap sa kanila. Speaking is not allowed. We won't talk, we just dance. Malakas na pagbasa ni Avril na nakasulat sa papel. Ang sosyal niyo namang macho dancer, English pa, ani Marie. Malamang, sabat ni Blake. Sa high-end bar ko sila nakuha, pagmamalaki ni Blake. Napailing siya at binalingan ng kaibigan. Hindi ba pwedeng pauwiin na lang sila? Ako nang magbabayad, basta umalis na sila. Ano ka ba, Beth? Upo ka lang dyan. Manood ka lang naman, pambabara sa kanya ni Blake. Tumaas ang kilay niya at naningkit ang mga mata. Hoy, bridal shower ko to ah. Paalala ko lang sa'yo, nainis na sagot niya. Ngumisi lang ito bago lumapit sa speaker at pinaganang malanding musika. Niilang siyang sumandal sa sofa kagaya ni Avril at Marie. Tumaas lang ang kilay niya nung magsimulang sumayaw ang isa pero imbis na sa kanyang tutungo, ay dumiretso yun kay Avril. The heck, ang landi! Dinig pa niyang singhal ni Avril ngunit napasinghap nung maghubad sa harap niyang lalaki. Tinira lang ay ang boxer short nito. Kita niyang namilog ang mga mata ng kaibigan niya at takman sisigaw. Ngunit tinakpan na lalaki bibig nito bago gumiling sa kandungan nito. Hindi niya alam kung pipigilan niyang lalaki sa ginagawa kay Avril. Tili ng tili si Blake samantalang nag-culture shock yata si Marie at namimilog lang mga mata. Hoy ikaw, hindi ka sasayaw? Eksahideran tanong ni Blake sa isa pang macho dancer. Kita niyang dumaan ang iritasyon sa mga mata ng lalaki, ngunit hindi to kumibo. Wala rin yatang balak sumayaw o maghubad man lang. Blake, pauwiin mo na sila, baka maharas si Avril. Shit, stop! Dinig niya ungol na sigaw ni Avril na kinatigil niya. Napakura pa siya at awang ang mga labi ni Avril. Tila nagugustuhan ang ginagawa ng lalaki. Wag mo sabihin hindi man lang sila magkakwarto. Mukha naman siyang nag-e-enjoy, nakangising bigkas ni Blake. Bago nilapitan ng isa pang macho dancer na natulos na yata sa kinatatayuan nito, naiiling siya. Gusto na niyang yayaing umuwi si Marit iwan ng apat ngunit nilaklak na yata nitong lahat ng alak. Tinutungganan nitong bote at hindi nanonood sa nangyayari sa paligid nito, kumpara kanina. Landiin mo naman yung bride, dinig niya utos ni Blake sa lalaki. Bago to tinulak-tulak papalapit sa kanya. Pumirmi mga labi niya at umiling. Mabuti na lang at tumigil sa harap niyang lalaki at hindi gumalaw. Robot yata to eh. Inis na bigkas pa ni Blake. Don't force him. Ayoko naman, sagot niya sa kaibigan. Napabuntong hininga siya, ngunit nabitin sa ere ng malakas na bumukas ang pinto.
Agad siyang napatayo lalo na nung makitang galit na galit ni itsura ni Lindon. Natutok ang tingin nito sa lalaki sa harap niya at mabilis pa sa kidlat na sinuntok ang lalaki bago siya naman ang tinignan ng masama. "You lied to me!" Galit nitong sigaw sa kanya.